pagwawalay sa kanyang mag-ina. At katibayan, lahat ay gagawin niya para sa ikabubuti nilang anak. Habang patuloy ang pagwalaki ni Ivan sa kanyang mag-anak, patuloy naman ang panahimik ni Ronnie. May kakaiba palang nararamdaman. Nakain yata ako or siguro namalimuman ako eh. Yung wala naman masyadong lumalabas pero... Ang sakit lang. Hangin lang halos tsaka yung... Ganun ka marami, Big. Really? Ito na naman na meron. Saan ka yata? Paano na Meron ba? naman. Buti na lang nandyan si Yeng para damayan si Ronnie. Naku, Ronnie, problema nga yan. Kaya pati si June, affected sa'yo. Ay, okay. You should not eat bananas. Teka, nagigits ba talaga ni June kung bakit hindi okay si Ronnie? Nag-gets na rin ni June. As with you, Ronnie, don't forget to take your medicine. May first aid kit namang provided ang Academy pa sa inyo. Ang pagkatira ng siya ni Ronnie ay dalamahil ng stress. Naging sensitive si Ronnie dahil siguro hindi naging maganda ang karanasan niya nang sumali siya sa isang singing competition. I wasn't able to make it to the grand final. Hanggang 4 weeks champion lang po. And then they disqualify me. Naging labis siyang maingat sa laraw dahil sa mga hindi magandang naisulat tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya madalas niyang iniisip ang takot sa pagkakamali. Hindi ako hinto, hindi ko master yung pinractice ko kasi kahapon talaga nagpa-flat ako. So ngayon, sabi ko excited na akong kumanta ulit sa harap ng voice teacher ko. Ito na marahil ang pangalawang pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Ang matapang na pagharap sa mga pagsubok ang aabangan nating lahat sa mga susunod araw sa loob ng Academy. Hindi naging madali para kay June ang pagpunta sa Pilipinas at pagsali sa Pinoy Dream Academy. Sa dorm pa lang ay marami na siyang adjustment na dinaan. Bago matapos ang B, mas lalo nakapag-adjust si June sa kanyang mga kasama at sa kanyang kapaligiran at ang kanyang pinagtriban ang mga exercise equipment. Si June! Is that radio on there? No. Mukhang effective ang style ni June dahil maya-maya lang ay join na rin ang rocker na si JR sa kanya. Get hilo. Nag-usap ang dalawang scholars pagkatapos. Isip mo. Saan yung dictionary? Meron pa. But, electric dictionary. Ano? Naiwan ako. Hindi mo na push mo na. Mahirap pa yatang makipag-long conversation with June. In time siguro. Pero for now, daan mo na lang muna, June, ang pakikipag-communicate using the physical language. Kahit hindi nakakapagsalita at nakakaintindi ng Tagalog at English ang Filipino Japanese si June Hirano, his smile says more than 1,000 words. Obvious na enjoy siya sa bagong surroundings at newfound friends. Pero ma-work up kaya ang language barrier? 遠距離恋愛な、Kaya kinadaan niya na lang si Kata. 18 years old, last year lang natutong mag-gitara si June na walang nagtuturo sa kanya. Natutunan din niya ang drums and bass. Pero grade 3 pa lang siya, nagsusulat na siya ng mga kanta, lalo na kung malungkot siya. Naiisip ni June ang lyrics sa mga kanta bago siya matulog. May 7 kanta lang naisipan ng lyrics ni June, pero lahat ay wala pang nakalaban na melody. Pero sa loob ng Academy, bubuin ni June ang mga titik na maghahayag ng kanyang nararamdaman sa mga taong mahal niya. Lalong-lalo na para sa amang matagal nang gustong makita. Bago matulog, nagplano muna ang mga boys ng gagawin para hindi malate sa klase kinabukasan. Anong oras? 9? Naisip ko kasi, hindi naman, kung gusto yung mga magising, pila na lang agad. Limit natin 10 minutes. Sounds like a good plan, pero alam naman kaya ito ni Joff na busy sa pag-good night kay Irish? Oh, blow the candle back, please. Namamahay nga yata ang apo nating Ilocana sa sala ng puso.
Ang mga girls naman, mukhang last minute na lang napag-isipan ng tungkol sa wake-up time. Sige, may schedule tayo. Ligo ko na alas 7 at alas 9 tulog ako balik. Tulog ako? Yeah, that's right. Sa 7 o'clock? Yes, 7. Sana nga ay magising kayo girls, lalo na't wala pa rin yata kayong balak matulog dahil sa chikahan. I miss Netflix. You made me laugh so much. Bakit mo na siya? Hindi naman ganun. Joke. Hindi naman ganun. But I was thinking another thing. I guess I'm wrong. What were you thinking? That. The other person? Yeah. Yeah, no. Right. You feel me? Yeah, I feel Feel you. me? Yeah, I feel you. Snowy girlfriend. That's okay. Coding. We've got Skyflake. The other one's Blue Skies. Blue skies? Yeah, it's still biscuits. Sino kaya si Skyflakes? Siya kaya si GJ na naging malapit rin kay Irish nung nasa dorm pa sila? He said he got jealous. You said something to me about that today. Whose handwriting is this? Who wrote this? I don't know. What? I don't have to know who wrote it. I just know who it is. Why? Because of how he puts the words together. It's too obvious. Come on. Si Joff ba ang tinatawag niyong Blue Skies? Hindi ba't naging malapit rin siya kay Irish during Dream Night rehearsals? Girls, bukas na ang ikahan. Matulog na kayo at ilang araw niyo ring pinaghiraan ang pagpasok niyo ng academy, hindi ba? Kagabi, sinurpresa ni Headmaster Jim ang lahat kanyang formal announcement na madadagdag bilang scholars sa academy sina Joanne, Richard, Una, at JV. Naging madamdaman ang paggawad ng scholars sa apat. After all, inakala na nagtapos na ang kanilang pangarap na makapasok sa academy nung hindi sila napili ng Dream Night. It was definitely an emotional roller coaster ride for them. Excitement nung una na makapasok sa academy, kabiguan ang hindi matawag ang pangalan sa Dream Night, sorpresa sa anunsyo ng headmaster, at kasiyahan ang muling binigyan ng pagkakataon sa academy. At habang masayang naghihintay sa kanila ang mga naunang scholars sa academy, hindi naman mawala ang dugkot sa Cebu dahil kailangan na nilang magpaalam sa mga naging kaibigan na hindi pumasa. Pero ngayon, saya ang nangingibabaw na emosyon dahil muling nagbukas sa kanila ang pintuan ng academy. Kahit 4 na oras lamang ang tulog, ay handang-handa na ang 4 na bagong scholars para lumipad papuntang Maynila. Kasabay ng pag-alis ng mga 4 scholars papuntang Maynila, ang mga nagkaroon ng pagkakataong maging star teamers na nasa Cebu ay kailangan ring magpaalam sa isa't isa. Hindi naging madali ang kanilang pamamaalam, lalo pa kung ang isa ay nakapasok sa academy at ang isa ay naiwan sa labas. Tulad na lamang ni Rudy na miss na ang kanyang close friend na si Gemma. Nabuo ang friendship ni Rudy at Gemma nang sila ay nagkakilala sa training dorm sa Mimosa. We've been in the same group since we came here, the song and dance group. We practiced together, so we spend the whole day together. Dahil siguro pareho silang half Filipinos, nagkakaintindihan at naging magaan agad ang loob nila sa isa't isa. Gemma's so nice. She's so smiling. I really like her, and I think she likes me. Kaya nang malamang pasok si Richard sa academy, gumawa agad ng letter si Rudy para kay Gemma at isiningit niya ito sa bag ni Richard. I just said that I was glad that she was chosen, and I know that she will go far. She has to be strong and believe in herself. Ano kaya magiging reaksyon ni Gemma pag natanggap ang letter galing kay Rudy? Aabangan natin yan. Kahit pagod, di mapigilan ang excitement ng 4 new scholars na sina Davy, Una, Richard at Joanne sa pagpasok sa academy. Sa lobby ng academy, unang sumalubong sa kanila ang kanilang voice master na si Boy Ortiz. Bakas naman sa mukha ng mga scholars ang pagiging masaya na nakilala na nila ang isa sa kanilang mga teachers.